Ito ang misteryo ng lalaking humingi ng tulong at biglaan na lang nawala. Siya si Brandon Swanson, 19 years old na isang college student noong 2008. Normal na teenager lang naman itong si Brandon, but in 2008, dito nga siya pag-uusapan ng maraming tao. May 14, 2008, habang nakasakay sa sasakyan niya, pauwi na si Brandon sa Marshall, Minnesota kung saan siya nakatira galing nga sa isang party. Around 1:45 AM sa hindi inaasahang pangyayari, sumadsad nga yung sasakyan niya sa gilid ng kalsada na magiging dahilan para hindi nga niya ito mapaandar. Siyempre, gabi na at wala nang katao-tao doon sa may lugar, kaya naman dito nga niya naisipang humingi ng tulong sa mga magulang niya, pero ito na pala yung huling beses na magkakausap sila. Ito na nga nagising yung mga magulang nga ni Brandon na sina Annette and Brian Swanson. Sabi nga ni Brandon na hindi nga daw niya magalaw yung sasakyan niya, tapos hindi nga siya makaalis doon, kaya naman nagpapasundo nga siya, kaso ang problema, hindi nga niya sigurado kung nasaan siya. Agad din naman siyang pinuntahan ng mga magulang niya doon sa lugar na posibleng napuntahan niya, pero ayun lang, wala naman siya doon. Tinawagan at kinausap nga nila ulit si Brandon, pero ayun nga, hindi pa nga rin nila makita yung isa't isa, kaya naman dito nga nagsabi si Brandon na susubukan daw niyang maglakad papunta doon sa bahay ng kaibigan niya. Siyempre kampante sila kasi sinabi nga ni Brandon na posibleng malapit na nga daw yung bahay ng kaibigan niya dito, kaya naman yung tatay niya, hinatid na yung nanay niya pa uwi, samantalang yung tatay niya, binalikan nga siya ulit para masundo siya. Uusapan nila, magkikita nga sila sa parking ng isang nightclub at para masigurado nga magiging ligtas si Brandon, hindi nila hininto yung pag-uusap at habang naglalakad nga si Brandon, tuloy-tuloy lang yung pag-uusap nila nung tatay niya. Tuloy-tuloy nga lang yung pag-uusap nila and 47 minutes later, around 2:30 AM, dito na nga magugulat si Brian nang marinig nga niya si Brandon na nagulat nga doon sa may kabilang linya at nagsabing, "Oh shit." Kung kanina nag-uusap lang sila, ngayon hindi na nagsasalita si Brandon at tuluyan na nga siyang nawala. Dahil nag-aalala na nga, dito na nga nila tinawagan ng paulit-ulit nga itong si Brandon kasi nga baka mamaya na misplace niya lang yung phone niya or baka hindi niya lang napansin. Pero hindi pa nga rin to sumasagot, kaya naman around 6:30 AM, dito na nga humingi ng tulong sa mga pulis yung mga magulang niya. Noong una, hindi naman nagmamadali yung mga pulis dahil ayon sa kanila, normal lang daw sa mga kabataan yung hindi umuuwi nga or baka naglayas or nagpa-party lang daw, pero ayon sa mga magulang niya, imposible naman daw at wala naman daw rason maglayas si Brandon. Bukod sa okay naman yung relasyon nila, normal na teenager lang naman daw si Brandon, dagdag mo pa nga na weirdo yung huling beses na nakausap nila siya. Eventually, naniwala naman yung mga pulis, pero ayun nga lang, ni anino nga ni Brandon ay hindi na makita. Nilip ng mga pulis yung cellphone records niya para malaman kung nasaan siya at dito na nga sila magugulat dahil nasa kabilang parte siya ng city kung saan yung sinasabi niyang posibleng napuntahan niya. So basically, naligaw din talaga siya. Pagpunta ng mga pulis sa may lugar na to, dito na nga nila nakita yung sasakyan ni Brandon, pero wala siya dito. Ayon sa mga pulis, wala silang final conclusion kung ano nga ba yung nangyari kay Brandon, pero ang theory nila, posibleng nahulog daw ito sa Yellow Medicine River. Malapit lang daw to kung saan nakita yung sasakyan ni Brandon, plus dito daw sila nilid ng K9 kung nasaan yung huling scent ni Brandon. Pero ayun nga, hinalugog nga rin nila yung buong river, pero wala din namang katawang nakita. Maraming tao yung naganap nga kay Brandon, hinalugog nga nila yung buong lugar, gumamit sila ng K9s and everything, at dinrain pa nga nila itong river na to, pero wala talaga silang nakitang bakas nga ni Brandon. Ayon, 2025 na pero hindi pa rin nahahanap si Brandon at ayon sa mga pulis, halos imposible na daw siyang makita pa. Dahil sa nangyari kay Brandon, pinropose at pinasa ang Brandon's Law in July 2009 na nagre-require sa mga pulis na mag-imbestiga agad ng maayos kapag may mga kabataang biglaan na nga lang nawawala. Kahit na medyo tanggap na nga nilang hindi na nga nila makikita si Brandon, iniisip pa din ng mga pamilya ni Brandon kung ano nga ba yung nangyari sa kanya habang kausap niya yung tatay niya na sobrang kinagulat niya na napamura pa nga siya. Ano nga ba yung nakita niya o nangyari sa kanya sa gitna ng kadiliman na posibleng dahilan ng pagkawala niya.